Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na't sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Glory, glory, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Good evening once again, brothers and sisters of Comfy, North, East, West, and South. Welcome once again to our midweek Bible study. Yan. Tayo patuloy na magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos Ama sa langit, sapagkat patuloy niya tayong pinagkakalooban ng kalayaan na makatanggap ng pagpapalang nagmumula sa kanyang mga salita. Before anything else, mga kapatid, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos Ama sa langit, sa iyo ang pinakamataas na kapurihan at kadakilaan, kaluwalhatian. Salamat, salamat sa iyong dakilang katapatan sa amin. Salamat sa iyong gabay at patnubay na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin upang kami patuloy na makalakad sa iyong kalooban. Kaya sa gabing ito, kami po ay patuloy na nananalangin na kami gabayan pagkalooban ng unawa sa bawat salitang aming maririnig. Ngunit bago ang lahat, kami po ay humihingi ng paglilinis
Siyasatin niyo po ang aming puso't kaisipan. Kung may mga bagay na makakahadlang sa pagtanggap namin sa iyong mga mabuting balita, Panginoon, Lord, purify our hearts, Lord, Panginoon. At paging dapatin niyo po kami sa pagtanggap ng iyong mabuting balita. Thank you, Father God, at itinataas ko po sa iyo ang lahat mong gagamitin sa gabing ito, mula sa magpapaawit, sa praise and worship team, sa band, of course, Lord, sa music ministry, at higit sa lahat sa gagamitin mo sa pagbabahagi ng iyong mabuting balita. Lord, we ask for your double portion of your anointing be upon all of us. Thank you, Father God. May your name be glorified tonight. And we bring you back the highest praise, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayan. Purihin ng Diyos. At sa gabing ito, siyempre hindi natin makakalimutan ang mga kapatid nating patuloy na nag-celebrate ng kanilang special day. Okay? March 25, 2026. Happy birthday, Brother Vani Kagimbal. Well, brother, happy birthday. Sister Fides Salvacion. Brother J.R. Hapin. Oy, Brother J. Happy birthday. Sister Tina Sabalboro. Sister Jennifer Marasigan. And Brother Simeon Villanueva. Happy birthday and enjoy your day. Pasok, Brother Bong. Yan. Happy birthday and enjoy your day. Thank you, Lord. So, let's prepare ourselves, mga kapatid. Yan. Isa sa mga paborito kong parte ng fellowship, of course, ang pag-awit sa ating dakilang Diyos. So, let's prepare ourselves. Tawagin natin yung ating mga kasama sa bahay upang sama-sama tayong magpuri, dakilain, luwalhatiin ang ating Diyos Ama sa langit. So, tonight, let's welcome the praise and worship team. Praise God! Thank you, Lord! Salamat sa Panginoon sa araw na ito na pinagkaloob ulit sa atin upang siya ay purihin at pasalamatan. Amen! Kumusta ang buhay? Ganap at kasiyasiya, alive in Christ. Amen! Hello po mga kapatid, ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. The Lord is my strength and my defense. He has become my salvation. He is my God, and I will praise Him, my Father's God, and I will exalt Him. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Handa na ba tayong umawit sa Panginoon? Amen! Sige! Purihin na natin ang ating Panginoon. Glory
kapangyarihan ng Diyos na nasa atin. Kaya marami tayong dapat na ipagpasalamat. Nakalaya tayo sa maraming kasalanan. Napakabuti ng Diyos. Kaya wala tayong maibibigay sa Kanya. Kundi ating pasasalamat, ang ating pagpuri, sapagkat siya'y marapat papurihan at pasalamatan. Kaya sabayan niyo po kami sa pagsamba sa ating Diyos na buhay. Hindi natutulog at mahal na mahal ang Kanyang mga anak. Give thanks to the Lord, for He is good, and His love is eternal. Let the people of Israel say His love is eternal. Let the priests of God say His love is eternal. Let the whole worship Him. Say His love is eternal. In mighty strength, I close to the Lord. Everybody, one more time. Give thanks to the Lord, because He is good, and His love is eternal. Let the people of Israel say His love is eternal. Let the priests of God say His love is eternal. Let all
are my everything, oh God. To you I belong. I will give you praise, oh God. I will give you praise, Lord Jesus. I will exalt your name in all the earth. For you are so wonderful. Jesus, you are so wonderful. For you are so wonderful. For you are so wonderful. Worthy to be You are my healer. You are my peace. You are my everything, oh God. To you I belong. You are my healer. You are my peace. You are my everything, oh God. To you I belong. I will give you praise, oh God. I will give you thanks, Lord Jesus. I will exalt your name in all the earth. For you are so wonderful. Yes, you are so wonderful. Hallelujah. You are so wonderful. For you are so wonderful and worthy to be praised. Palakpakan natin. Napakabuti ng ating Panginoon. Napakasagad sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Glory, glory to you, O Lord God Almighty. Yan, salamat, salamat. And of course, thank you, Music Ministry. Glory to God. Hallelujah. Yan. Tonight, as we continue our series on the book of the the Ephesians, let us welcome my co-minister, co-patriarch, Minister Mon, and his wife, Sister Josie Gilido, to open chapter 6 of the Ephesians. Let's welcome our brother and sister. Ayan, thank you Lord. Bati ka muna, tatay. Magandang gabi po sa lahat ng mga kapatiran. Sa pag-aaral po namin ito, ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Nandito muli kami para mag-share o maghayag ng kabutihan ng Diyos. Ayan, purihin po ang ating Panginoon. Ito po'y pagpapatuloy ng pag-aaral sa aklat ng mga taga-Efeso. Sulat po ito ni Pablo sa taga-Efeso at babasahin ko po dito, nasa chapter 6 na po tayo. 1 to 9 po ang aming tatalakayin. So, thank you Lord.
tagubilin sa mga magulang at mga anak. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa nang may buong katapatan, takot at paggalang na parang si Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. Gawin nyo yan, may nakakakita man o wala. Hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, maging siya man ay alipin o malaya. Mga amo, maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbabantaan. Huwag ninyong kalilimutan na kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at pantay ang kanyang pagtingin sa inyo. Ito po yung maganda, mabuting balita ng ating Panginoon. Sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso. Sige po, tayo mananalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa oras na ito na kami napili mo para maghayag ng kabutihan mo. Kaya Lord, humihingi po ako ng grasya, Espiritu, para aming mga masasabi ay nagmumula sa iyo. Salamat po Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Thank you, Lord God. Ito Yan. po ay sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso. Tagubilin tungkol sa mga relasyon sa pamilya, sa mga amo at alipin. Ito po ay nasusulat. Kasama ito sa 10 utos. Deuteronomy 5:16. Igalang mo ang iyong ama at ina tulad ng iniutos ko sa iyo. Sa ngayon mabubuhay ka ng matagal at sasagana sa lupain ibinigay sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos. Yan. So, po rin po ang Panginoon Diyos at napakahalaga nito, itong mga habilin Tagubilin ni Pablo. ng Pablo. Kaya kailangan ang pagtuturo o habilin sa mga anak ay naaayon sa ating Panginoon Diyos. At ako nagpapasalamat nga at sa salitang ito ay talagang aking ibinabatas sa aking mga anak, mga manugang, mga apo na umaten lalo tikit sa fellowship. Ito po ay aking batas na kailangan makaatin sila. At ako'y nagpapasalamat nga at sila man ay talagang nakakapakinig at sumusunod. At lalo tigit sa ngayon po, ang aking mga apo
ay nagagamit na rin sa pagpuri sa ating Panginoong Diyos. At hindi lang po sa mga instrumento, pagkanta, ay nakakasama rin po namin sila sa mga prayer meeting. Kaya napakalaking bagay na ang mga anak, apo natin ay naisasama sa ganitong gawain. Hindi ka na mahirapan na magturo, kundi sa pakikinig ng salita ng Diyos ay doon po ang nawawaso ang kanilang buhay. Sister. Ayan, purihin po ang ating Panginoon. Napakahalaga po ng pagtuturong ito. Lalo na ho sa ating mga Kristiyano. At kung mapapansin po natin ngayon ang kabataan ay malaki na po ang pagkakaiba. Kung dati po, nung panahon, nung mga nakaraang panahon, ang sagot ng mga bata sa mga magulang ay po at opo. Pero ngayon, para na din lamang kapatid. At ng panahon ho namin, nung nakaraan, 1970s, 1980s, mga kapatid, pag tinawag ho kami, ay napakadali na sumunod ho kami. Talaga hong isang tawag ho lamang ay talagang kaagad ay kami dumarating. Pero ngayon, pag tinawag at inutusan, kalimitan po ang sabi ay wait lang. Kasi mas mahalaga ho yung bagay na kanilang pinagkakaabalahan. At ito po yung nakikita natin ngayon. So, kasi ito po mga kapatid na pagtuturong ito, sabi nga dito, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo iyong ama at ina, ito ang unang utos may kalakip na pangako, magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Malaki po mga kapatid ang parte ng mga bata, pero higit po mga kapatid na malaki ang parte ng mga magulang sa tamang pagpapalaki sa mga anak. At kung ano po yung ginagawi ng mga magulang, ayun po ang kanilang tinutularan. Kaya dito po mga kapatid, bago po dumating ito sa chapter 6 na tagubilin sa mga magulang at mga anak, may tagubilin po din sa mga mag-asawa. Kailangan ho ang mag-asawa talaga ay naroon din ho ang napaka banal na pamumuhay. Sabi ho dito sa 21 ng chapter 5, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. So, ang pagpapasakop po sa isa't isa ay isang paggalang o sa napakaganda hong pakinggan ay isang napakataas na pagsamba sa ating Panginoon. Ito po isang pag-worship natin sa ating Panginoon. At gayon din po ang mga kabataan na kapag gumagalang po, sumusunod sa mga magulang, ayun po ay isang napakataas na pagsamba, pagpapakita ng pagsamba sa ating Panginoon. Sabi ho dito sa 22 ng chapter 5, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo, na siyang ulo ng iglesia, sa kanyang katawan, at siya ang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Sa 25, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig at sa salita. So napakalinaw ho dito na sinasabi na sa mag-asawa, kailangan pong magpasakop ang babae sa kanyang mga lalaki, sa kanyang mga asawang lalaki. At ang mga lalaki po, ang asawang lalaki, kailangan po talagang mahalin ang kanyang asawa. Pag sinabi pong mahalin, naroon na din po yung kasamang pag-unawa. So, kapag ang mga magulang po mga kapatid ay ganito yung nakikita ng mga bata, ay ito po yung kanilang magiging buhay. Naroroon ang pagpapasakop, naroroon ang pagmamahal. At sabi nga po mga kapatid sa
Kaya nga ho tayong mga magulang, kailangan mga kapatid ay ilapit ho natin ang ating mga anak sa ating Panginoon. Sabi po dito sa Kawikaan 22:6, ito po mga kapatid ay ating dapat na gawin. Ituro sa bata ang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, hindi ito malilimutan. Dapat po talaga ang ating mga bata ay isang malaking pagpapala para sa pamilya. Sabi po doon sa Awit 127 verse 3, kaloob ng Panginoon itong ating mga bata, ang ganitong mga supling ay tunay na pagpapala. Pero marami hong pamilya, sinasabi nila, hindi na nila kaya ang kanilang mga anak. Parang hindi na nila kaya, hindi na sumusunod sa kanila. Tatanungin din ho ng mga magulang, ano ba ang iyong pamamaraan na pagpapalaki sa iyong mga anak? Ang pinakamahalaga hong pamamaraan ng pagpapalaki sa ating mga anak ay ilapit po natin sila sa Diyos. Turuan ng mga bagay na talagang ito po yung magbibigay sa kanila ng parang guide. Kasi sabi ho diyon sa 119 verse 9 ng awit, paano bang mapapanatili malinis ang buhay ng isang ulitin natin, paano bang magiging malinis ang buhay sa panahon ng isang kabataan? Sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kautusan. At ang mga bata po, mga kapatid, wala po yung matututunan kung hindi po natin tuturuan. Maliit pa po mga kapatid, hubugin na ho natin ang kanilang kaisipan, ang kanilang pagkilos, ang kanilang pananalita sa paraan na nais ho ng ating Panginoon. Ito nga po yung aming naging buhay ni tatay, kasi ho, marami ho akong anak, 6 na manugang at 15 apo. Pero may kanya-kanya din ho silang mga ugali habang lumalaki. At nakita ko din ho sa ibang pamilya na marami hong pamilya ang kanilang malaking problema, ang mismo hong mga anak nila hindi ho magkakasundo. At kung hindi magkakasundo ho ang kanyang mga anak, ang asawa, pati ho mga apo ay hindi na din ho magkakasundo. Hanggang yun na po mga kapatid ang kinatandaan ng magulang. At ito po yung isang napakalaki talagang kalungkutan ng mga magulang. Isang malaking kabiguan ng mga magulang na pag ang kanila ho mga anak ay hindi nagkakasusundo. Sa kaunting bagay ay hindi ho magkakasusundo. Kaya ho habang maliit pa ang ating mga anak, ay turuan na po natin silang lumapit sa ating Panginoon. Kaya sabi nga ho doon sa awit 119, verse 9, paano bang mapapanatiling malinis ang isang tao sa panahon ng kanyang kabataan sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kautusan? Kasi ho, kapag hindi po natin naturuan na sumunod sa sinasabi ng Diyos, para po bang ang mga batang ito ay lalaki na nasa sa gitna sila ng parang mapapalaot ho sila sa takbuhan ng mundo. Kung ano ho ang takbuhan ng mundo, doon ho sila sumusunod. Para hong mapapalaot sila sa takbuhan ng mundo o mapapalaot ho sila sa karagatan. At pag nasa gitna ho na sila ng buhay sa mundo, magkakaroon po yan ng malaking struggle sa buhay. Na parang para sa kanila ho ay nalulunod na sila sa malaking problema. Nalulunod ho sila sa parabagang may mga competition ho ngayon ng mga kabataan eh. Kung anong meron siya, meron din ako. Mas malago mga kapatid na maipaunawa ho natin na lahat ng bagay ho dito sa mundo ay mawawala. Pero ang pangako ho ng ating Panginoon, ito po mga kapatid ay ang buhay na hahantong sa langit. So, mas mabigyan po natin ng pagpapahalaga sa mga bata na kung ano po yung ating iimpukin dito sa lupa, hindi ang mga bagay na ating nakikita. Kasi
talagang mahihirapan ang mga kabataan. Kaya ho, mga kabataan, di ho natin namamalayan, nagkakaroon ho sila ng depression. Na kapag ho nakita niya na ang ibang kabataan ay meron pero siya'y wala, kahit hindi ho siya binubuli, para sa kanya yon ay parang nabubuli na siya, nalulungkot na siya, nagkakaroon na ho siya ng problema. Kaya malimit ho ang mga kabataan, nasa kwarto lang. Nalulunod sila sa gitna ng karagatan ng takbuhan ng mundong ito. Kaya mahalaga po mga kapatid na madala po natin ang ating mga anak sa ating Panginoon. Pinakamasarap po ang madala ang ating mga anak sa ating Panginoon. At alam po natin ang kakontentuhan ay sabi nga ho sa awit, seek your happiness in the Lord and He will give the desires of your heart. May mga bata, ang mga tao po mga kapatid, lalo na po ang kabataan, na hanap ng hanap para makontento ang kanyang buhay. May bago na nito pero hindi pa ho sila makontento. Pero kapag ang salita po ng ating Panginoon ay palagian ho nating ikinukwento sa ating mga anak, ay napakaganda po mga kapatid. Kasi ito po yung magbibigay sa atin ng kakontentuhan kasi maipakita natin na lahat naman anak ng bagay na yan ay mawawala. Pero yung pangako ng ating Panginoon na isang buhay na maganda, yun ang napakaganda. Little by little po mga kapatid, maunawaan ho ito ng mga bata, mga kabataan. Kaya ho dito mga kapatid, sa Colossians 3:20, mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat yan ang nakalulugod sa Panginoon. Yan ang nakalulugod sa Panginoon. So, ito po mga kapatid, sigurado dito mga bata. Sabi ho dito sa 1 John 3:22, tinanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. So, ang nakalulugod po sa ating Panginoon ay ang sundin ang Kanyang mga utos. Ito po yung maiisigurado ho natin sa ating mga anak na ang ating Panginoon, ang ating mga kahilingan, ang Diyos lamang ang makakapagbigay. Answered prayers. Kapag tayo po mga kapatid ay, ang mga kabataan ay nabigyan ng lugod ang ating Panginoon. At sabi din ho dito, magkakaroon sila ng spiritual alignment. Sa Colossians 1:9 and 10, kaya mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa sa inyo na lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Diyos. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Ito po yung spiritual alignment kapag ho ang kanyang salita ay patuloy na mauunawaan ng mga kabataan. Napakahalaga ho kasi napakasarap po ng isang pamilya ay masaya. Alam niyo mga kapatid, kung bakit ho may mga delinquenting anak, delinquenting sabihin na ho natin na bansa, ay dahil may delinquenting magulang. Ulitin ko, kung bakit ang anak ko ay delinquente, ang mga magulang ho ay delinquente rin. So nasa sa atin pong mga magulang ang tunay na paghubog sa ating mga anak. So sabi ho din dito mga kapatid, igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos ng may kalakip na pangako. May kalakip ng pangako, magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Napakaganda hong pangako ng ating Panginoon. Kaya ho yun din sinabi ni tatay kanina doon sa Deuteronomy mga kapatid. Ulitin ko ho. Igalang nyo ang iyong ama at ina tulad ng iniuutos ko sa iyo nang sa gayo'y magbubuhay kayo ng matagal
at sasagana sa lubaing ibinigay sa iyo ni Yahweh. Napakabuti ho ng ating Panginoon at salamat ho lamang nakilala ko ang ating Panginoon naming mag-asawa. Kaya nga ho, hindi po kami pumayag habang lumalaki po sila at kami po naririto na sa gawain ganito, naunawaan po namin ang kahalagahan ng pagkakilala sa Diyos sapagkat yun po ang susi ng kaayusan, ng pamilya, ng pagmamahalan, ng pagkakaisa. Hindi po yung plain na ating pangaral lang. Hindi po yung plain na ating pangaral lang. Kundi sapagkat ang salita po ng Diyos ay buhay at mabisa. Kaya napakahalaga na yun po ang lagi nating sasabihin sa kanila. Habang lumalaki, maliliit pa po sila, dinala na po namin dito. Yun pong aking mga anak ay si Denver, yung kapanganay ko, dito na din po lumaki. Ilaalaga po ng mga member hanggang sa sila po ay lumaki na mga binata na po mga kapatid, medyo may tropa-tropa sila, may mga barka-barkada, nag-iba na po yung kanilang sa buhay, parang mas naapektuhan po sila ng mga kabataan. Ang naging batas po ni tatay, tuwing linggo, hindi pwedeng hindi kayo attend ng fellowship. Batas na ibinigay po ni tatay yan. Doon kayo umupo lamang kayo at makinig, yun lang. At dahil nga po mga kapatid, yun ang batas si tatay, medyo may pagkasungit ho nun si tatay. Bagamat nakailord na siya, may pagkasungit din ho siya at minsan gumagamit din ho siya ng pamalo. Sinunod ho ng aking mga anak yon. Linggo-linggo po naroon sila at pagkatapos sibat na uli sila. Pero hanggang kalaon-launan po mga kapatid, natanim yung salita ng Diyos na sa kanila ay laging na kanilang napapakinggan lagi sa mga gawain, sa mga fellowship at sa prayer meeting. At ang ginawa ko din po, sa aming bahay din po mismo, nilagyan ko din ho ng prayer meeting. Talagang gusto ko ho talagang hindi ako magka-problema sa aking mga anak. Gusto ho namin ni tatay na wala kaming problema sa aming mga anak. Kasi nakikita ko ho talaga doon sa ibang pamilya na pag malaki ang problema nila, parang gusto nila umuwi na kaagad, mawala na kaagad. Para bagang pag ganito ng ganitong buhay, gusto kong mawala na, pag ganyan. Pero alam nyo mga kapatid, nung sila ho ay lumalim sa ating Panginoon, all honor and glory belongs to God. Ang nararanasan ho namin ni tatay ngayon, pagmamahal ng aming anak. At kami ho ngayon ay kahit nga ho, ginagamit ni Lord kahit saan pumunta, pero ang pakiusap nila, ngayon ho kaming almost 14 years na ho sa ganitong gawain, ang pakiusap po ng aming mga anak, ay wag na po kami lalayo. Kung gusto niyo nanay talaga na mag-preach kayo na mag-preach, nanay, marami kaming mga anak mo. Isa-isahin mo ang bahay namin. Mag-preach ka sa amin. At yun po ang nangyari na although ang amin pong lugar namin ay isang baryo lamang, isang baryo, na pwede ho namang umattend sa isang lugar lang, isang prayer meeting lang, humingi po sila ng prayer meeting sa kanilang bahay. At lahat po sila ay naroroon at nakikinig. So napakabuti at nakita ko din ho yung pagmamahala nila. Nakita ko din ho kapag may problema sila, nagtutulong-tulong ho sila. Pag wala ho yung isang kapatid, nag-aambag-ambag sila. At ang pinakamaganda ho nung nakita ko doon, wala po silang ninais, kundi ho kami ni tatay ay mabigyan ng kagalakan. Meron din ho silang hindi pagkakaunawaan. May mga bagay din ho silang hindi pinagkakasunduan. Pero yun po hindi ko nahahalata. Kasi magkakasama ho sila Pagdadating masayang-masaya, malalaman po laang namin na meron silang pangyayaring hindi pinagkasunduan kapag tapos na po ang lahat. Hindi po naman perpekto ang mga bata. Pero ang maganda, meron po silang napakataas na pagkatakot sa salita ng Diyos, naroon ng kanilang pagnanasang makasunod sa salita ng Diyos. At ang napakaganda ho noon, ayaw po ng aming mga anak na kami nasisiphayo at yun po ay isang paggalang. So napakabuti ho ng aming Panginoon. Hindi man ho kami mayaman, pero yun hong pagmamahal
ay napakalaking bagay no sa amin. Ang naging susi ho lamang noon ay ang mga anak namin ay nakasunod sa sinasabi ng ating Panginoon. At hindi po sila hahantong doon kung hindi mo po namin sila dinala sa gawain. So dito din ho mga kapatid, mga magulang, huwag niyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin niyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Ang atin pong mga pangangaral sa ating mga anak ay kailangan ho ay may pagmamahal. Kailangan po ay hindi natin sila kinukondina kapag may kasalanan sila, kundi ipinauunawa natin ng maganda. Pag ang akin pong mga anak ay may nagawang hindi tama na hindi nagustuhan o hindi ko din gusto, kapag po yan ay nilalapitan namin, anak, may sasabihin ako sa iyo. Galit po ako noon kasi nasaktan po ako. At yayakapin ko siya habang siya po ay aking pinapangaralan. At napakadali po mga kapatid na kinabukasan, napakalaki ho ng pagbabago. So napakasarap po mga kapatid na tayong mga magulang, ang pangangaral po natin sa ating mga anak ay hindi natin sila sinasaktan ang damdamin. Kailangan po mga kapatid ay kakausapin natin sila ng may kahinahunan, pagpapaunawa na mga bagay na ayon sa salita ng Diyos. Marami din po ako naging problema sa aking mga anak, pero habang may problema po pala ang mga anak at ikaw na mga magulang ay nakakakilala kay Lord, may habag ka eh. Kahit nakasakit sila, mayayakap mo at mayayakap ang iyong mga anak habang pinapangaralan ho namin ni tatay. Habang ho kami nangangaral, si tatay po'y nakatungo lang dyan, pero dati po, nako, ay talaga hong hindi ho mapipigilin si tatay sa kanyang pagpalo, sa kanyang mga salitang mapanakit. Pero alam niyo ho, ang atin hong mga anak ay hindi matututo kapag itinutuwid ho natin sila na may mga pananakit na pananalita. Kailangan po naroroon yung pag-ibig. Huwag po nating iaalis yung pag-ibig na yon. So, dito mga kapatid, sabi nga ho dito, sa Kawikaan 4:1, dinggin niyo mga anak ang turo ng inyong ama. So, ang turo po ng ama na may pagkakilala sa Diyos. Ito po yung pinaabot ho dito. Dinggin niyo mga anak ang turo ng inyong ama, sa inyong unawa kung laging diringgin siya. Kasi marami hong kabataan kahit ho mangaral na mangaral ang mga magulang. Parang pumapasok dito, pero lumalabas dito. Kasi hindi ho buhay ang ating salita kapag ho tayo'y nagagalit. Pero buhay ho ang ating salita kahit tayo'y galit, dahil ang pinangangaral ho natin, ang binibitawan ho natin sa pangangaral ay akma sa sinasabi ng Diyos. Ayan. So, thank you Lord. At dito din po mga kapatid, kaya ho dito sa Colossians 3:21, mga magulang, huwag niyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Napakahalaga ho mga kapatid noon. Huwag natin silang basta pagagalitan. Akala ho natin kaya may problema dahil yung mga nakakabarkada sa labas. Ang nagiging problema po mga kapatid pala ay dahil sa mga magulang. Okay lang po magalit para ipaunawa lamang sa anak na ang ginawa niya ay hindi tama, pero kailangan ho may kalakip na pagmamahal at pagyakap. At wag ho natin kalilimutan lagi na mahal ka anak ng Diyos. Sabi ho dito, at hindi dito po mga kapatid, sa Colossians at dito po sa sunod, mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa ng may buong katapatan, takot at paggalang na parang si Kristo ang siya niyong pinaglilingkuran. Gawin niyo iyan nang may nakakakita man o wala.
hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sa isa pong mga nagtatrabaho, sabihin na natin nangangamuhan, tayo po, example ko na din ho lamang yung palibhasa ho mga kapatid ay almost 40 years na nga po kaming nasa sa ganitong gawain sa pagbabasa ng banal na aklat at pagbibigay ng Lord ng kaunawaan sa kanyang salita. Nabigyan po namin ng pagpapahalaga talaga yon. At nung kami po ni tatay ay nasa sa ibang bansa, ang ginagawa po namin sa aming employer ay talagang hindi ho namin ginagawa sa kanya. Kasi ginagawa ho namin ito sa ating Panginoon. Naroon ng aming kagalakan. Minsan nga mga kapatid, nung umalis nga ang aking employer papuntang island, sabi ng aking employer, tatay, di ba, tandaan mo yon, si Serke pala. Sabi niya, tawagin mo, sa Greek post niya sinabi, tawagin mo si Pedro. Petros po yung Pedro doon. Ito, ipapinturahan mo tan lahat yan. Pinturahan mo at pagdating niya ay babayaran niya. So alam niyo mga kapatid, sabi ko, wala naman kaming ginagawa ni tatay. Yang ginawa ho namin, sabi ko, tatay, sige, umpisahan natin. Pagkaalis mo ni Sir yun. Pininturahan ho namin ng pininturahan ho namin ng pininturahan. Kasi ano po yun dadating siya mga 15 days po ang bakasyon niya sa island. Pagkaalis nga po, pininturahan po namin ng pininturahan. Sige, pintura. Tuwan-tuwa ho kami habang tinitingnan, habang gumaganda ho yung aming, bahay ng aming amo, kami po natutuwa. Ay, oo nga, ang ganda. Ang ganda, sabi namin ganyan. Hanggang sa nung kayo matatapos na, siguro may 1 week nating tinrabaho na tatay. Oo. Ay, biglang dumating ho yung aking amo. Na natapilok. Natapilok ho siya, kaya bigla ho siyang dumating. Ang sabi po niya, bravo Josie, bravo Raymond, bravo. Ay tuwan-tuwa yung aming amo. At kami, sapat na ho yung tuwan-tuwa siya. Tuwan-tuwa din ho kami, mga kapatid. At least, napasaya namin siya. Pero alam nyo, hindi ho namin alam. May inaabot po sa aming malaking halaga na hindi ho namin ine-expect. Hindi ho kami nagtrabaho ng ganon para mabayaran. Nagtrabaho kami kasi kami natutuwa ho na mapaganda ho yung tahanan. Kasi kung uunti-hintayin ho namin yung Petros na yon, hindi namin alam kung kailan darating. Baka ho sabi namin, dumating na hindi pa tapos, tinapos na ho namin. At saka yung pintuan niya. Tsaka ho, sige. At saka yung pintuan niya, kasi nagalit yung aking employer na lalaki sa kanyang asawa. Ang ginawa niya sa pintuan, sinira niya, talagang wasak na wasak. Wasak na wasak? Oo. Parang hiwa-hiwalay talaga yung kahoy ang ginawa ko, nirepair ko yun. At kinabit ulit. Unti-unti, pinagdikit-dikit mo yung parang... Pinagdikit-dikit ko ng Di ba pag nasisira tatay yung kahoy nakagayaan? Oo. Hindi naman putol yung mga sanga-sanga nakaganyan. Pinagtiyagaan ho niya yung idikit ng, ano ba yung inilagay mo doon? Willwood glue. Oo. Tapos pininturahan mo ulit. Pininturahan ko. Nung makita na amo ko, Pagdating ng amo natin, nagulat siya. excellent. Sabi, magaling ho siya magsabi ng, good job, excellent Raymond. Abay nako, pag tayo nagtrabaho pala, na tinatrabaho ho natin yon, nang tayo may kagalakan, at alam natin kung nakatingin ang ating Panginoon sa atin, napakasarap ho ng pakiramdam. Kaya nga ho nung kami umalis sa kanya, umiiyak ho yun. Sabi ho niya sa Tagalog, wala kayong mag-asaway, walang makakapalit sa aking puso. Pinipilit ho niya kaming hindi umalis. Binibigyan ho kami nila ng magandang lugar na pagtatayuan ng bahay. Binibigyan din ho siya ng sasakyan. Tsaka ho yung aking anak na doon ipinanganak ay pag-aaralin ho niya kahit ho sa anong gustong kurso. Pero mas pinili po naming umuwi kasi ang gusto ho naman namin ngayong mabantayan uli ay yung aming mga anak naman na lumalaki nga ho sila, na napapasama ho sa takbuhan ng mundo. Yun po ang aming binigyan ng
pagpapahalaga. Almost 6 years po kami sa Greece. At yung pong pag-uwi namin, talaga hong ni-repair uli namin ang aming mga anak. Kasi ang tuo-tuohong katagumpayan ng isang pamilya ay hindi ho dahil sa pera. Hindi ho dahil sa may malaking bahay o magagandang sasakyan. Ang napakaganda hong katagumpayan ng buong pamilya ay merong pagkakasundo, pagmamahal at higit sa lahat, paggalang sa ating Panginoon at pagsunod sa kanyang mga salita. Ayun po. At ito nga ho, ang bawat ginagawa ho natin mga kapatid, at kung tayo nangangamuhan, ginagawa po natin yun kasi nagagala ka. Nagagala ka na ang iyong amo ay matuwa sa iyo, pero hindi ho kami nag-e-expect ng bayad. Pero talagang hindi ho natin hindi ho nila maialis na talagang hindi sila magbigay. So, all honor and glory belongs to God. Na ito po yung naranasan ko, yung pagiging magulang namin sa aming mga anak at pagiging pagiging katulong sa Greece sa mga amo. Ilan din po ang yung aking naging amo doon, namin ni tatay, at sila po'y umiiyak kapag kami po ay umalis. So, thank you, Lord. Yun nga ho, maglingkod kayo na masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. So bawat ginagawa po natin na may kagalakan. Kasi ito po talaga ang dapat natin gawin. Kasi ang nais po natin ay ma-please natin ang ating Panginoon. Kapag may nakita ka na lamang, naglalakad ka sa loob kahit sa church, may nakita kang papel na lang o basura, ito po mga kapatid, ay kapag dinampot mo yon, isang pagsamba po yun sa Diyos. Isang pagpaparangal sa ating Panginoon yun. Gusto ko pang i-share tayo? At yung nga po naman, kaya naman kami umalis doon sa aming employer nga. Nagkaroon tayo ng mga gawain sa ating screen. Nagbukas po kami ng mga prayer meeting. Kaya lang, pag hindi kami umalis sa kanya, ang magiging prayer meeting lang po namin ay tuwing Sabado at Linggo. So sayang po yung magmula Lunes hanggang Biyernes. So ayun po, nag-decide nga kami mag-asawa na umalis o lumabas sa aming employer para lang ma-establish po yung gawain natin sa ating Greece. Ayan. Thank you, Lord. Kaya yun po, hanggang sa ngayon, nagpapatuloy po yung grupong yun, ay naging 3 na nga ang grupong inumpisa namin sa ating Greece. Ayan. Thank you, Lord. At dito po mga kapatid, sa Colossians 3:22, sabi po dito, mga alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa. May nakakakita man o wala. Maglingkod kayo, hindi upang kalugdan lamang ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y tapat at may takot sa Diyos. Napakahalaga po nito sa mga nangangamuhan. Na ang ginagawa po natin mga kapatid ay isang pagsamba. Pag ginawa po natin ang tama sa ating amo, isang mataas sa pagpaparangal po ito sa Diyos. Ano man ang inyong ginagawa, gawin nyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoon pinaglilingkuran ninyo, alalahanin yung pagkakaloban kayo ng Panginoon ng gantimpala, inilaan niya para sa inyo. So nakita po natin mga kapatid na kapag ang ginanap po natin ay ang naisin ng ating Panginoon sa ating buhay, unang-una ho sa mga magulang, kailangan po ang magpapalaking mga magulang ay may takot at pagmamahal sa ating Panginoon. At ang atin pong sinasabi sa kanila ay makikita po sa atin. Baka po tayo ay nagsasalita pero ang ginagawa po natin ay parang nakakabingi sa kanila. Habang tayo po ay nagpapasunod sa kanila ng tama, nangangaral ng tama nilang gawin, hindi sila pala mahirap pasundin kapag
tayo pong mga magulang ay unang sumusunod sa ating Panginoon. At bilang sa mga, kung tayo po naman ay mga amo, ay yung mga amo, wag po nating pagmamalabisan ang ating mga manggagawa. Higit sa lahat po mga kapatid, kung tatayo po tayo sa kanilang katayuan, damahin natin ang kanilang katayuan, at kung tayo yung pong kaya nating gawin sa kanila na tama ay atin pong gagawin. Huwag po natin silang pagmamalabisan dahil po sila ay mga manggagawa lamang. At ang paggalang po sa atin mga kapatid ay mananatili. So, purihin ng Diyos at sa mga, yun nga ho, sa mga manggagawa ay ang gagawin po natin ay dahil ito ay ginagawa natin sa ating Panginoon. At marami pong magtitiwala sa atin at tayo po ay magiging pagpapala sa kanila. So, purihin po ang Diyos. Tatay, baka meron ka pa dyan. Thank you, Lord. At talagang nakita ko nga dito, mga kapatid, yung bang mag-asawa ay kailangan ando ng pagkakaisa na sumamba sa ating Panginoon. Kasi kapag ito nakita ng ating mga anak, apo, na talagang na isa sa pamuhay po natin, yung ating pinapangaral, ay sila man talaga ay taos-pusong susunod sa atin. Thank you, Lord. Ayan, thank you Lord God. Purihin ang ating Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na nakapagbahagi kami ng pag-aaral dito sa Ephesians 6 at mga karanasan na aming naranasan na patotoo na malaki po ang kahalagahan ng pagkakilala sa Diyos, na ikaw na mga magulang ay makakapagturo din sa iyong mga anak at sa iyong mga apo. At ang magiging kinabukasan din ng iyong mga susunod panlahi ay may kasiguradan ho tayo. Hindi tayo nakapagpamana kung hindi tayo makapagpamana ng mga bagay-bagay, pero ang pamana po nating iiwan ay isang pamanang walang katumbas. So manalangin po tayo mga kapatid, o dakilang Diyos, mapagmahal na Ama. Salamat po ng marami sa gabing ito, O Lord God, na sa kaunting saglit, anandali ang kami ay nakapagbahagi, Panginoon, ay loobin mo na ang bawat isa sa amin ay may mapulot na halimbawa, O Lord God. Katulad po ng naisin ni Pablo sa mga taga-Efeso, Panginoon. Hinihiling po namin, Panginoon, ang bawat pamilya ay ikaw ang inuuna, Panginoon. Na mga magulang ay maging isang ehemplo ng kaniyang mga anak. At yun din po, Panginoon, tinadalangin din namin ang aming mga anak, ang aming mga kaapu-apuhan. Lord God, ikaw ang mangusap sa kanila. Na sa buhay po ngayon na hinaharap ay mas mahigit na pahalagahan nila ang makapamuhay ng ayon sa iyong kalooban at hindi makasabay sa takbo ng mundong ito, sa takbuhan ng mundong ito, Lord God. Gayon din po mga kapatid, Panginoon, ang thank you, Lord. Gayon din po, Panginoon, ang mga manggagawa, Panginoon, ang mga nangangamuhan, ang mga amo, Panginoon. Hinihiling po namin na ang kanilang pamumuhay ay nayon sa iyong kalooban, O Lord God. Salamat po ng marami, O Lord Jesus. Thank you, Lord God. Purihin ka, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. Amen. 2 Timothy 2